Sa araw na ito ay nagdodrawing ako ng ating commission portrait habang iniisip ko ang mga kailangan kong paggagastusan. Dito talaga sa planetang Earth kailangan mo mag-struggle upang mabuhay, lalong-lalo na pag nasa Pilipinas ka. Pagpapalapit na ang bayarin mo ay medyo kakabahan ka, pero kahit na ganon ay nagtitiwala pa rin ako na God will provide. At unexpectedly nga, biglang may nag-notif sa messenger natin na dumating na daw yung allowance namin mula sa scholarship program ni TESDA. Good news, scholars! Nagabot na ang inyong allowance! Kaya dali-dali na akong nagligpit upang makuha ang blessing na iyon. At para naman maigasta ko na agad, kinuha ko na dito ang aking ID na galing sa training center dahil kailangan yan upang makuha natin ng ating pera at ang ating susi at ang mga helmet na iyan. Dalawa pong helmet na dadalhin natin ngayon dahil nga isasabay ko na si Crush sa kanilang paaralan. Sayang din naman kasi yung pamasahe. Sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid. Kaya nga kahit medyo sira na tong helmet na to ay ginagamit ko pa rin. As long as hindi pa siya sumusuko, ay hindi rin ako susuko sa kanya. At pinainit ko na dito ang motor nating si Rosie. Rosie dahil Rusi ang kanyang brand. By the way mga ka-artist bago kayo umalis ay huwag niyong kakilimutang mag-pray. Dahil libre lang po ang magdasal. At ang protection at guidance na mabibigay nito ay higit pa sa kahit na anong safety gear na makikita natin. At ayan bounce na tayo Gar. At nandito na nga ako kina Crush. Siguro kanina pa siya dito, nakakaya naman. Pero maiba tayo. Ang ganda talaga ng Crush ko suot ka na ng helmet, ganda. Nagpagas muna pala kami para naman okay na okay tayo. Kasi mamaya ay iikot-ikutin ko yung Roa City para sa pag-process ng aming allowance. At tumuloy na nga po kami. Si Crush nga po pala yung taga-video ko dyan kasi sabi niya, susuportahan niya daw ako sa aking vlog. Ang bait talaga ng crush ko. Alam nyo ba itong crush kong ito ay 4 years ko na itong crush at hanggang ngayon ay crush na crush ko pa rin to. Ewan ko nga rin kung bakit ba. At nandito na nga kami sa Capsumain kung saan nag-aaral yung crush ko. Bye crush, mag-aaral ka na mabuti para sa future mo at sa future na rin natin. Ngayong mission complete na ang paghatid natin kay Crush ay pumunta na ako dito sa aming training center. Ang pangalan ng training center ay Life Goal. Ang training pala na inattenda namin ay ang Driving NC2. Nandito kami ng mga kasama ko dahil may konting pipirmahan lang kami dito bago kami dumiretso sa office ng TESDA. Kung may mga free time po kayo at gusto nyo matuto ng mga bagong skills, I suggest na pumunta po kayo sa mga malapit na training center sa inyong lugar at mag-inquire kung may mga available na scholarship. Malay mo, baka magamit natin sa future ang mga skills na matututunan natin dito. Ngayong tapos na po tayo sa training center ay pupunta na po tayo sa office ng TESDA. Sa mga oras na ito ay nakakapaso ng sikat ng araw at medyo nagugutom na rin tayo kasi lunchtime na ito. Pero sige lang, kakayanin natin to para sa allowance natin. Ito nga palang TESDA office ay medyo tago. Kaya kung hindi ka TESDA hunter ay medyo hahanapin mo talaga to. Itong TESDA office sa Roa City ay makikita sa Tansa Bato. Nauna na nga palang iba naming kasama dito. Papunta pa lang kami ay pabalik na sila. Iba talaga pag rush siya. Ito po ang office ng TESDA dito sa amin sa Capiz. Tara, pasok na po tayo. Pagpasok mo sa TESDA office ay kailangan mo muna mag-login. Pagkatapos noon ay prepare mo na yung mga requirements mo. Tapos diretso ka na sa counter, ibigay ang mga requirements at may pipirmahan ka lamang at ibibigay na sa iyo ang iyong allowance. Mabilis lang kami dito dahil konti lang naman yung tao. Cheque pala ang binigay sa amin dito kaya kailangan pa namin itong papalitan sa bangko. Pagkakuha namin ng cheque ay agad-agad na kaming dumiretso sa land bank. Sa mga pagkakataong ito ay makikita mo talaga ang halaga ng meron kang motor. Kaya nga laking pasasalamat ko rin kay Rosie dahil napakalaking tulong niya sa mga ganitong sitwasyon. Pag namasahe lang kasi ako sa mga ganitong lakad ko ay talagang magiging malaki ang bukol ko kasi mahal ang pamasahe ngayon. Ngayon ay nandito na kami sa land bank at kumuha na kami ng number sa guard. Tatawagin na lang daw kami kapag kami na. At ito nga po pala yung mga kasama ko. Lahat kami ay excited na makuha yung allowance namin kasi nga may kanya-kanya kaming paglalaanan ng perang ito. Sa mga oras na ito ay tapos na kaming papalitan yung cheque. Hindi ko na i-video dahil nga bawal yung cellphone doon. At ngayon ay dali-dali na akong umuwi dahil babayaran ko pa ang buwanan ni Rosie. At nandito nga pala ako sa kasa ng Rosie.
3 buwan nga pala yung binayaran ko dahil hindi ako nakapagbayad last month. Kaya binayaran ko yon at ngayong buwan at yung susunod na buwan. Kung tutuusin ay mura lang naman ang buwanan ni Rusi. Pero sa kagaya kong pa-commission lang, ay paminsan-minsan ay kinakapos din tayo. Pero mga katulad nito ay hindi naman permanente. Naniniwala ako na balang araw ay mapupunta rin tayo sa mas maayos na kalagayan. Wala pong imposible kung patuloy lang tayong lalaban sa buhay. At dito nga po pala ay nakauwi na po ako. Masaya ako at nakauwi ako ng ligtas at hindi nakaranas ng aberya. Mission accomplished na for today. Maraming salamat nga pala ka-artist sa pagsama sa ating araw ngayon. Ingat kayo palagi at padayon.